Hello, good morning mga kapisda. Guys, para sa mga nakaka-experience din ng ganito, so yan, yung pang ilang araw pa lang, madumi na agad yung tubig or nagka-cloudy, ayaw niya mag-crystal clear. Gaya nito, meron ako ditong 75 gallon na may lamang mga tetra. Last 2 days lang, bago lang kasi to, hindi pa siya fully cycled, nilagyan ko na agad ng mga isda. Then, ang nangyari, so yan, mapapansin nyo, nag-cloudy siya. 2 days pa lang siya, namuti na. Ano nga ba ang dahilan? So ito, ang sa na-experience ko dito, mangyayari talaga na magka-cloudy yung tubig or 2 days pa lang marumi na kasi nga masyado silang marami. Para dito sa 75 gallon, mapapansin nyo naman, napakarami. Kasi nga, magka-cloudy dahil hindi pa siya fully cycled. Na-cycle ko naman na to ng mga 1 week. Pero sa dami nga nila, hindi kaya na patayin ng mga beneficial bacteria yung ammonia. Kasi nga, ito lang yung filtration na nilalagay ko. So yan, for 75 gallon, ganyan lang. Kung konti lang sila, okay lang naman yung ganyang filtration. Pero dito nga, ang gagawin ko na dito ngayon, so yan, pag 2 days, una nag-add muna ako ng isa pang sponge filter. So yan. Then, ang isa pang gagawin ko dito, mag-a-add pa ako ng isang filtration pa, gaya nito yung top filter. Maglalagay lang ako ng ganitong submersible pump. Basta kahit anong submersible pump, basta aahon dito sa pinaka top filter. So ayan, makikita nyo, medyo cloudy siya. Hindi kita yung sa kabilang side. Maputi siya na yun nga, nagka-cloudy dahil nga overcrowded. So ayan, i-add ko na muna to yung top filter at may gagawin pa tayo. Okay, ito na mga kapisda, nailagay ko na yung pinaka box at yan, umaandar na, nagpo-flow na yung tubig, umaandar na yung submersible pump, paakyat yung tubig dito sa box. Then kung mapapansin nyo, ito, wala pa siyang filter, yung pinaka box. Ang gagawin natin dito, or ang gagawin ko dito, lalagyan ko siya ng filter or filter foam na galing sa lumang aquarium. So ito, fully cycled na, mapapansin nyo ang kintab ng tubig. Kahit medyo malumot, kita yung nasa kabilang side tulad niya, no? Mapapansin nyo, napaka-clear ng tubig na to kahit malumot. So yan, nakakapagpalinaw din kasi yung lumot. So yan, kukunin ko yung mga filter dito. Mapapansin nyo naman, napakadumi. Hindi ko muna siya huhugasan. Then, kukunin ko to at ililipat ko dito sa kabilang filter. Yung nilagay natin dito sa 75 gallon. So, ayan. Dito ko lang muna siya ilalagay. At dahil nga ito, madumi na yung filter na to, hindi ko na muna hinugasan, maraming beneficial bacteria ang nandito. So, ibig sabihin, makakatulong na to para yung mga good bacteria ang lalaban dito sa mga ammonia, nitrite at nitrate. So ayan, para makatulong para luminaw na yung tubig natin dito. Then observe ko lang muna kung mga hanggang ilang oras lilinaw nung tubig natin dito sa aquarium dahil dito sa inad natin na filtration na top filter, then ng sponge filter. Okay? At observe ko muna kung mga ilang oras. After 2 hours, so ayan, kung mapapansin nyo dito, medyo cloudy pa din siya. Pero mag-a-add muna ako ng ganitong water conditioner para makatulong din na mag-clear yung tubig natin. Guys, matagal naman na din akong gumagamit ng ganitong water conditioner. Gaya nito, yung AquaCare. Or pwede rin naman kayong gumamit ng kahit anong tatak ng water conditioner. Kasi nakakatulong din to para mapalinaw yung tubig natin. Okay, yan mga kabisda, 15 takip nito yung niligay ko dahil nga 15 gallon to, 75 gallon to. Per 5 gallon kasi isang takip nito yung nilalagay ko. So ito 75 gallon, 15 takip yung niligay ko. Okay lang naman maglagay ng ganitong water conditioner kahit may mga isda na tayo. And mga kapisda, nag-add din ako ng mga aquatic plants. Makakatulong din yan para mapalinaw yung tubig natin. Kasi sa pagkakaalam ko, yung mga ganitong mga aquatic plants, pagka nasisinagan sila or naliliwanagan sila ng araw, nagsusupply sila or naglalabas sila ng dissolved oxygen. At yung mga plants na to, kakainin din nila yung mga
nitrite para makatulong nga para luminaw yung tubig natin. So yan, observe ko muna, then kung hanggang anong oras lilinaw yung tubig natin dito. Okay, ito na mga kabisda at yung 75 gallon natin na hindi naman siya luminaw ng oras lang, then ito kinabukasan na at mapapansin nyo, hindi pa rin siya crystal clear pero luminaw na siya. Dito mga kabisda, kung mapapansin nyo, ayun, medyo nakikita na yung kabilang side. So yan, medyo luminaw na siya dahil nga sa nilagay nating mga filtration. So ito sponge filter, then yung top filter at yung foam na marami ng beneficial bacteria. So yan, nakatulong din na makapagpalinaw itong mga plants. So yan, mapapansin nyo, hindi gaya kahapon na ganito yung itsura niya, medyo talagang hindi makita yung kabilang side dahil cloudy. Pero ngayon mga kabisda, kung titignan nyo, yan, medyo lumilinaw-linaw na. So ganyan lang yung ginagawa ko para luminaw yung tubig natin. So ito nga, medyo nagtagal kasi nga 75 gallon to, then masyadong malaki at masyadong maraming laman na isda. So yan, siguro ang ine-next ko na gagawin dito after mga 3 to 4 days, i-water change ko siya ng kahit mga hanggang 30% para mabawasan yung ammonia, then tuloy-tuloy na luminaw. Okay mga kabisda, at yan lang naman yung ilan sa mga ginagawa ko, kaya napapalinaw ko yung mga tubig dito sa aquarium. Sana nakatulong yung video na to. At kung nagustuhan mo naman yung video na to, ay wag mo naman kalimutang i-like. Paki-share na rin para makita pa ng ibang hobbyist natin. At kung hindi ka pa nakapollow, ay paki-follow na lang din para ma-update ka pa sa susunod ko pang mga video. And kung may mga tanong pa kayo, ay paki-comment nyo lang dyan. At sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na din. Okay mga kabisda, happy peacekeeping!